Kumusta mga Lods at welcome sa aking channel. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Chapter 29 ng Mala Solo Leveling Zombie Edition. Habang patuloy na nagsisiyasat ang babae sa labas, tinawag naman siya ng kanyang lalaking kasama sa pangalang Shin at sinabing wala ni isa man sa kanilang mga tauhan ang nakaligtas. Nagtanong naman si Shin tungkol sa mga karne na agad namang sinagot ng lalaki na naroon lamang ang mga ito. Kaya't agad nag-utos si Shin na ipasok ang truck upang makarga na ang mga karne. Habang patuloy sa pagkakarga ang kanilang mga tauhan, may napansin naman si Shin na isang bakas ng gulong ng sasakyan at agad niya itong nilapitan upang siyasatin. Nagtanong naman ang kanyang lalaking kasama kung ano ang nakita niya, ngunit sumagot lamang si Shin na gusto niyang makita kung sino ang may kagagawan sa pag-ubos sa kanyang mga tauhan. Samantala, sakutan ng ating bida, habang nasa tower siya, ay tinitingnan niya ang kanyang system task at iniisip kung paano pa mapapalawak ang kanyang komunidad. At habang sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, naalala ng ating bida ang tungkol sa rare variant. Kaya't agad siyang nagtungo sa kanyang temporaryong shelter sa labas kasama sina Jiangqi at Shanshan upang magtanong sa survivor patungkol sa nakita nitong rare variant. Nang makita ng mga survivor ang pagdating nila, agad lumapit ang mga ito at lumuhod naman ang isang babae sa harapan ng ating bida bilang pasasalamat. Ngunit sinabi ng ating bida na hindi na kailangang lumuhod pa sa kanya. Agad namang nagtanong ang ating bida sa babae kung saan niya nakita ang super monster at sumagot naman ito na nakita niya ito sa Huayuanfa Market na malapit sa Decoration City. Ikinuwento rin niya na minsang nagtungo ang grupo nila roon upang kumuha ng supply, ngunit nakasalubong nila ang halimaw na naging dahilan ng pagkamatay ng ilan sa kanyang mga kasamahan at ng pagkakawatak-watak ng kanilang grupo. Dagdag pa niya na sa kanilang pagtakas kasama ang kanyang anak ay nag-cruise naman ang landas nila sa mga tao sa Bitsui Mountain na lalo pang nagpahirap sa kanilang kalagayan. Habang iniisip ng ating bida ang lokasyon ng nasabing lugar, pinigilan naman siya ni Shanshan na pumunta roon at sinabihan na huwag na nilang ilagay ang kanilang sarili sa kapahamakan dahil marami pa silang supply. Ngunit hindi naman sumang-ayon si Jiangqi at ipinaliwanag na maaring maubos ang mga iyon sa paglipas ng panahon, kaya mas mainam na mag-imbak pa sila ng karagdagang supply. Nagsalita din ang ating bida na hindi niya maaaring hayaang manatili roon ang halimaw dahil malapit lamang ito sa kanilang lokasyon at posibleng magdulot ito ng panganib sa kanila. Dahil sa narinig, napitawan naman ng babae ang kanyang nilalabhan, kaya agad niyang pinigilan ang ating bida at nag-aalalang sinabihan na huwag itong pumunta roon dahil sobrang delikado ang halimaw dahil pumapatay ito ng hindi kumukurap. Ngunit kalmado naman siyang sinagot ng ating bida na huwag mag-alala dahil alam nila ang kanilang ginagawa. Kaya agad inutusan ng ating bida si Jiangqi na tawagin si Chong dahil pupunta sila sa lugar na yon upang harapin ang halimaw. Samantala, sa Huayuanfa Supermarket, may isang grupo naman ng mga survivor ang nasa labas nito, habang masaya namang sinabi ng isang lalaki na tama ang kanyang hinala na may malaking tindahan sa lokasyong iyon. Ngunit agad namang sumagot ang isa at sinabi na huwag muna siyang masyadong magsaya dahil hindi pa nila tiyak kung may laman pa ang tindahan. Nagsalita naman ang isang babae at sinabing huwag muna silang mawala ng pag-asa dahil malayo pa ang kanilang pinanggalingan. Pagpasok nila sa loob, nang makita nilang may natitira pang mga supply, kaya't agad gumawa ng ingay ang babae at sumigaw kung may tao ba upang magsilabasan ang mga zombie. Agad naman siyang nagbabala sa kanyang mga kasama na maghanda na at maya-maya lang ay sumugod na ang mga zombie. Ngunit mabilis nila itong inubos. Pagkatapos, napasabi naman ang isang lalaki na tila naubos na ng dating grupo ang karamihan sa mga zombie dahil kakaunti na lang ang kanilang nakalaban. Habang patuloy silang nag-uusap, bigla namang nagpakita ang rare mutant sa kanilang likuran nang hindi nila namamalayan at binigkas nito ang salitang fresh prey. Samantala, sa paniniwalang wala ng panganib, ay nagsaya ang grupo habang napasabi naman ang isa na nakajackpot sila dahil marami pang natirang supply at masaya namang itinuro ng babae ang higaan na agad niyang nilundagan at napasabi na dito na lang siya mananatili. Habang nag-uusap ang ilan sa kanila tungkol sa paninirahan doon, nagsabi naman ang isa na maninigarilyo muna siya at nagpasya naman ang isa pa na sasama siya.
Habang naninigarilyo, napatanong ang isa kung doon na ba talaga sila mananatili. Ngunit sumagot ang kasama niya na mahirap depensahan ang tindahan dahil maraming pintuan at tiyak na dadagsain ito ng ibang survivor na posibleng magdulot ng panganib sa kanila. Habang patuloy siyang nagsasalita, bigla naman siyang tinusok ng mutant sa likod kaya napasigaw na lang sa takot ang kanyang kasama at agad tumakbo habang sumisigaw ng tulong na naging dahilan upang mapalingon ang iba nilang kasamahan. Ngunit habang tumatakbo ito, mabilis naman siyang naabutan ng mutant at tinusok sa likod sabay pinunit ang kanyang katawan na parang papel. Dahil dito, agad sumigaw ang babae sa kanilang grupo na magmadali sila at tumakbo palabas ng tindahan. Habang tumatakbo sila, hindi naman sila hinayaan ng mutant na makatakas, kaya isa-isa silang tinapos nito hanggang sa isang babae na lamang ang natira. Habang papalapit na ang babae sa pintuan, bigla siyang may nakabangga, kaya natumba ito at napasigaw na lang sa takot dahil sa nilalang na nakita niya. At dito natapos ang chapter 29. Please like, comment, and subscribe kung gusto nyo pa ng chapter 30.